At nagpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Pinag-uusapan po natin Same-Sex Marriage Part 2. At bago yan, Cathy, gusto ko lang i-welcome muna si Councilor Lena Huico from District 1 of Quezon City. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Okay, balikan natin yung si Naomi kasi meron siyang gustong sabihin tungkol sa sinabi ni Pastor Kayanan. Go ahead, Naomi. Oo, gusto kong balikan yung sinabi ni Pastor Kayanan na yung heterosexual marriage o yung marriage na alam natin ngayon, which is between a man and a woman, is a matter of common sense. I beg to disagree, Pastor. Dahil kapag inaral natin ang kasaysayan ng marriage, may panahon na walang nagpapakasal. Ibig sabihin, ang kasaysayan ng heterosexual marriage ay isang modernong kasaysayan. Actually, nagsimula na magpakasal ang mga lalaki at babae as a matter of survival ng mga families during the medieval age para ma-perpetuate ang wealth between families. Pinapakasal ng mga mayayaman na pamilya ang mga anak nila sa isa't isa. Ito ay para mag-merge yung kanilang wealth. Hindi ito matter of common sense. Hindi po ba? At hindi po ito natural. Ito po ay contrived. Ito po ay bunga ng isang lipunan kung saan importante ang pagprotekta sa wealth ng mga pamilya. Okay, go ahead, Pastor. Your response. Again, we go back to marriage. I believe that marriage should not be redefined, but reinforced. Because marriage is a divine design. It's not something na inisip lang ng tao. Marriage began from God. The Bible is very clear. If I may quote, sabi ng Genesis 2:24, "Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife." Wife. Define na siya as wife. This was long before societies and institutions printed out social contracts. Father, if I may, Pastor, if I may, hindi po ba katulad ni Naomi na kinukonsidera yung sarili niyang isang babae, maari po niyang tawagin yung sarili niya bilang isang wife? Again, we go back to the biblical design. Ang design po ng Bible as defined is that man and woman. And of course, eto na naman yung issue ng yung lesbians, gays, bisexuals. Hindi maiiwasang pag-usapan yun. Kasi po, gusto ko lang pong sabihin na ito po ay hindi po ito opinion ng tao. This is clearly written in the Word of God, written more than 2,000 years ago, compiled more than 2,000 years ago, and written even before governments and institutions and constitutions were written. Nakalaan, nakadefine na po yan, lalaki at babae. Yun po ang nilalang ng Diyos. At yun din po yung disenyo ng pagpapakasal. Alright, bago natin ituloy yung usapan tungkol sa kasalan sa pagitan ng dalawang individual ng iisang gender, ay gusto kong pag-usapan yung ordinansa. Hindi po ito tungkol sa pagpapakasal ng lalaki sa lalaki o babae sa babae. Pero tila ito po ang nagbubukas para bigyan ng mas maraming karapatan ang miyembro ng LGBT community. Can you tell us more about this ordinance, Councilor Huico? Yes, Ayan. go ahead. Hello. Yeah. Itong ordinansa sa Quezon City, it's really just reinforcing kung ano man ang human rights talaga na supposedly available sa ating lahat. Kaya lamang meron tayong mga kapatid sa LGBT community na parang tila nakakalimutan yata ng iba nating mga kapatid na sila dapat ina-accord din natin at naibibigay din sa kanila itong human rights na sa heterosexuals mapalad tayo na naging available sa atin at naging madali para sa atin na ma-enjoy itong mga karapatan na ito. What does this ordinance provide members of the LGBT? For example, yung mga public establishments, ano po yung maibibigay na dagdag na karapatan sa kanila? Let's say sa Quezon City, ngayon our ordinance is for the third reading na. Kunyari sa isang establishmento, hindi pwede na pagbawalan ang isang miyembro ng LGBT na makapasok sa isang bar o restaurant dahil base lamang doon sa kanyang pagiging LGBT. So sa ibang mga LGU, ito ay hindi pa available, pero dito sa Quezon City, hinahayaan namin na ang mga LGBTs maramdaman nila na ang aming lungsod ay gender fair and gender safe. Do you think other cities will follow suit? This is considered a landmark ordinance. Sa tingin mo niyo po ba gagaya na rin yung ibang mga lugar?
I am very happy and very proud to say that a number of our colleagues in the other LGUs have already asked for a copy of the ordinance. So we can see that in the following months and years siguro, we can see the other LGUs following suit. Alright, Cathy, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang din i-acknowledge muna si Misha Rojas, Oo. isang youth representative. Welcome, Mishi. Tanungin ko na rin siya. Oo. Mishi, Misha. Misha, ano ang iyong stand dito sa issue ng same-sex marriage at doon sa ordinansa na ipinasa ng Quezon City? For me personally, I think I'm pro-LGBT. So for me to hear na in the Philippines, there are people who are fighting for equal rights, or like here in Metro Manila na for the ordinance in Quezon City, I think that's a really big stepping stone for everybody, especially since we're all fighting for equality. Like, personally for me, I'm for women's rights, for equality for everybody. So why not include people who are part of the LGBT? Since for them, it's not really a choice of becoming like a lesbian or a gay person, but it's more of who you are and how you progress as a person. So I think I'm happy that to hear na people are actually asking for copies of the ordinance, and they want to strive for equality in the Philippines. Kasi like for what happened to the recent rape slay case, or the slay case, na because of a transgender issue, na I think that's really unfair for them kasi it's what made them happy, and yet that's the thing that makes them different from society, na just because you're a transgender or a part of the LGBT community doesn't give people who hate against them a free pass to kill. So I think that's something na really progressive of the Philippines na. Okay. Well, May idadagdag yata it's a si, start. Naomi. Gusto ko lang idagdag sa sinabi ni Councilor Huico na actually ang Quezon City ay pang-ilan na sa mga lungsod na mayroong anti-discrimination ordinance. So hindi siya una, pang-pito na siya. Ang pinakauna ay ang Cebu, sunod ang Davao. Ang Cavite ay buong probinsya mayroong anti-discrimination ordinance. Ang Agusan Province, mayroon din silang anti-discrimination ordinance. At kasama din yung Bacolod, saka yung Candon City sa Ilocos Sur. So unti-unti na nakikita ng ating mga local government units ang importansya ng pagkakapantay-pantay ng mga trato sa mga LGBT sa lipunan. What makes this ordinance in Quezon City different from the others, as Naomi have mentioned? Actually, in the other LGUs, the minorities are lumped up together. So merong base sa sinasabi lang nilang sex, base sa edad, base sa iba-iba, base sa race. Pero in Quezon City, it's really an LGBT ordinance. It's an anti-discrimination against LGBTs. And it transcends the workplace. Kasi kami po sa Quezon City, nagkaroon na rin kami ng anti-discrimination ordinance in 2003. Pero yun po ay sumasakop lamang sa workplace. Ngayon, kasama ng education, delivery of goods, ang accommodation, livelihood. So, para talagang sinakop na niya lahat ng mga areas kung saan talaga nakakaranas at nakakaramdam ng diskriminasyon ng mga LGBT. So, it's called, so far, the most comprehensive, proudly, in the country. Councilor Rico, it's marahil sa ibang tao, maliit na bagay ito. Pero marami akong naririnig sa ating mga kaibigan sa LGBT community. Yung restroom, malaking problema para sa kanila. Does this ordinance provide for their own facilities or yung karapatan nila na gumamit na, like for example, Naomi can use the female restroom? Actually, I don't know if you've read the news items, but it took quite a long time sa plenary para pag-usapan itong restroom na issue. We did several public consultations, a lot of it actually prior to the drafting and crafting of this ordinance. And even in the LGBT summit which we had of last year around November, isa ito sa mga issues na talagang lumabas. So kung iisipin natin, napakasimple nitong issue na ito, napaka-basic. It's about a person relieving himself, nakaramdam na kailangan mag-restroom, pero hindi niya magawa.
Meron tayong mga kasama sa LGBTs, isang transgender woman, pinagbawalan na magbanyo. Ang nangyari, nagkasakit, nagka-UTI. So kung isipin ninyo, napakasimple niyang bagay, pero napakaliit niyang bagay, pero napakalaki din niya dahil nagiging problema na siya ng health, nagiging problema na siya ng indignity ng ating mga kasama sa LGBTs. So tama ang nasabi mo na dito sa ordinance na ito, kasama ang paggamit ng restroom. Ang nakasaad sa aming ordinansa ay aming hinihimok at aming sinasabi sa mga establishments sa Quezon City na sila po ay mag-designate ng all-gender CR. So, ito po siguro maayos natin sa IRR ang aming pag-implement nitong all-gender CR. Pero so far, yun ang napagkasunduan at naipasa na mag-designate ng all-gender CR ang ating mga establishment sa Quezon City. So ano ito? Pwede sila sigurong mag-convert ng isang cubicle to a common gender CR. Pwede rin siguro na parang tulad sa ibang mga establishments na common na talaga, walang male and female, para naman na ma-accommodate natin sila. Siyempre, napakaliit na bagay, pero nga sabi namin ni Vice Mayor, kung hindi natin ma-address ito, parang naging walang silbi ang ordinansa kung hindi po natin masasagot o tutugunan ang problema or yun nga, itong dinadaing ng ating mga LGBTs. Okay, Cathy, balikan naman natin yung ating mga audience na estudyante. Si Christian Ramos galing sa UCC may katanungan. Ayan, magandang gabi po. Tanong ko po kay Miss Naomi Fontanos po. Ano po yung mga, kasi po di ba po nakalagay po sa document po like NSO is male. So paano po, napalitan nyo na po ba yun? Or paano po yung process na napagdaanan nyo po doon? Maraming salamat sa iyong katanungan. Actually, sa ibang bansa, sa labas ng Pilipinas, meron tinatawag tayong Gender Recognition Law. Ang Gender Recognition Law ay isang uri ng batas kung saan binibigyan ng pagkikilala sa mga transgender ang kanilang kasarian kung ano yung kanilang piniling kasarian, hindi yung binigay sa kanila. So, may mga Gender Recognition Law, halimbawa sa United Kingdom, sa Germany, I think sa Netherlands, at yung Argentina, Spain, maraming bansa. At yung pinaka-latest nga ay yung Denmark. Ayun. So doon sa mga bansang binanggit ko, pwedeng magpalit yung mga transgender citizens ng kanilang pangalan at ng kanilang kasarian sa kanilang birth certificate. Dito naman sa ating bansa, hindi available yung option na yon para sa mga transgender na Filipino. Sa katunayan, mayroon tayong batas na tinatawag na clerical error law. So linilimitahan ng clerical error law ang mga dahilan para palitan ang pangalan at kasarian sa birth certificate. Actually, yung clerical error law ay naipasa noong 2001 at naamyendahan noong 2011, noong 2012. At ngayon, dahil sa batas na to, hindi na pwedeng magpalit ang mga transgender ng kanilang pangalan at kasarian sa kanilang birth certificate. So isa ito sa aming ilinilaban sa aming advokasya na sana ay magkaroon ng gender recognition law dito sa Pilipinas para makilala yung mga transgender sa kasarian na pinili namin. Okay, Attorney Trixie would like to add something to that. Hindi lang po yung, actually hindi nga yun yung naaangkop na batas. Merong ruling ang Korte Suprema. Meron pong nagpetisyon na isang transgender na lalaki at nagpetisyon siya na palitan ang kasarian niya sa birth certificate niya para i-reflect yung present na gender niya after his operation. Idininay po ito ng Korte Suprema at ang sinabi ay ang magiging basihan ay ang birth certificate at saka yung biological makeup ng tao. So hanggang ngayon, at yung kaso po na ito, medyo matagal na rin. So kung di ako nagkakamali, mga 2000, 2008 earlier po pa. yan, Attorney Trixie. Earlier pa kasi nasa law school pa ako eh. So matagal na yon sa mga 15 years. So Okay, matagal-tagal mabubuking pa na po yung yung age ni Attorney Trixie. nabibisto tayo. Pero sa madaling sabi, simula nang nagawa ng ruling ng Korte Suprema na yun, na hindi pa na-challenge ito at hindi pa ito nababago. Gayon pa man, ngayon na nagbabago na rin ang values at nagkakaroon na po ng iba-ibang pagkakakilala mula sa mga local government units ng equal rights ng LGBT
LGBT community at ang mga karapatan na ito bilang human rights, maaaring dumating na rin yung panahon na kilalanin na rin ng Korte Suprema. Pero sana wag na nating intayin yon. Mas maganda sana kung merong legislation na magkilala na rin ng pagkabago ng gender or ng gender reassignment. Kasi parang it does make common sense kasi nagkakaroon ng matinding discrimination lalo na sa work environment. Kapag nag-apply, for example, ang isang transgender at ang kanyang birth certificate na sinusumite ay male. Tapos makikita ang kanyang physical formation or physical appearance ay female, nagkakaroon po ng matinding reaction. Okay, hindi na naman natin sinasabi that it happens all the time in discrimination na ito, pero hindi rin natin mapagkakaila. Very basic po yung gender assignment at kinikilala na rin to, emerging right na po ito. So, sa ibang bansa, hindi nila kailangan ng batas. Magpe-petition sila at binibigyan po, pinapayagan ng kanilang mga korte ang pagbabago ng kasirian. Alright, si Jobert Chicano naman, galing pa rin sa University of Caloocan. Sir Pastor Daos po, magandang gabi. Sir, strongly against po ako dito sa same-sex marriage na to. But as I have heard the respective arguments of different speakers, especially on last week's episode, na-realize ko lang po na hindi po ba dapat na maging masaya na lang tayo for the members of LGBT community because though it is a Bible-based na hindi po sila kasama sa mga nilikha ng Diyos kasi babae at lalaki nga lang po, sila po mismo yung nakikipaglaban, nakikipag-away para lang makuha yung basbas ng Panginoon bago sila magsama. Ano po ang tingin niyo dun? Okay. Pagdating sa usaping kasing Biblia, marami tayong sa ngayon tinatalakay pagdating sa mga pag-aaral. Is it a gospel or is it culture-bound? Depende sa konteksto nung talatang binabasa mo. Ngayon naman, pagdating naman sa simbahan, oo, masaya kami na nakikita namin silang naglilingkod sa Panginoon. In fact, may mga ibang simbahan sa United Methodist Church na pinapayagan, hinahayaan na ang mga lesbians o yung mga transgenders ay makapaglingkod sa kanilang pamamaraan. Gayun din naman, depende iyon sa mga local congregations namin, sa Church Council in particular, kung sila ay mabibigyan ng pagkakataon tulad sa ordinansa sa Quezon City na kung saan ay magkakaroon sila ng sariling CR. Depende yon sa desisyon ng mga Church Council. So, yet again, pagdating sa usapin sa Biblia, isa rin sa magandang tanong ay bakit kaya hinayaan ng Panginoon na sila ay nandirito? There is an implication and there is a message for all human beings. Bilang mga Kristiyano, siguro mas magandang bigyan natin ng tanaw ang karapatan ng bawat individual as a human being per se muna. Tingnan muna natin bilang isang tao. At mula doon, mag-usap tayo mula sa simbahan at gayon din naman sa lipunang kinagagalawan natin ngayon na nagbabago na. Kaya, what I can say is that the church will always protect the rights of the people as human beings. And when it comes to morality, let's see, let's study. And let's see in the scriptures and also in our culture and in their culture per se, kung ano ba talaga ang stand na dapat nating tayuan bilang mga tagasunod ni Kristo. Pastor, kung nagsasama po ang isang lalaki at lalaki, partner sila, bumuo sila ng pamilya, but they don't have the blessing of the church, di ba po they are living in sin? Hindi po ba dapat na sa dami na po ng ganito ay has the church ever opened the possibility na para hindi po sila considered living in sin ay bigyan po sila ng basbas ng simbahan? Okay, sin ay isang malaking usapin yan. Malaki itong perspective lalo na sa iba't ibang simbahan. No? When it comes to Protestant tradition, of course, we say it is a total depravity. Ang kasalanan ay napakalaking definisyon. Hindi lang naman kapag ikaw ay nakipagrelasyon sa isang kapwa mo lalaki, ay malaking kasalanan na yon. Kasi ang pagkupit ng isang piso
ay isa ring malaking kasalanan sa Panginoon. And the Bible states also that it is punishable by death. Di ba? Unfair naman kung ganon. So, dapat bigyan natin ng magandang pagtanaw. Ngayon, when it comes to that particular stand ng blessing ng simbahan, it depends again to the church. I owe it to our general conference. Pinapaubaya ko na sa kanila yan. Basta na ayon sa kasulatan, ang kinakasal ng simbahan ay ang lalaki at ang babae. At May pinoprotektahan natin ang kanilang mga karapatan. May gustong idagdag si Pastor Kianan. Yung tungkol dun sa living in sin na binanggit po kanina, I think ang isang na-overlook din kasi ng iba na nagsasabi na naghuhusga yan sa mga lesbians, gays, bisexuals, transgenders, is sometimes they forget that part of our preaching and teaching is the forgiveness of God. Hindi po natin sinasabi na walang pag-asa, ganyan na yan. Hindi po. Malinaw po ang Biblia, mahal po ng Diyos ang lahat. What I would always hear from my pastor and from the Word of God is, God hates sin, but God loves the sinner. And I think one thing that we need to understand, kagaya ng sinabi niya, every sin is heinous before God, kahit yung maliit na pangungupit niya. But in our church, I can clearly and confidently say na wala pong diskriminasyon pagdating po sa sino man pong gustong dumalo, makinig. So, yun nga lang po, pag pinag-usapan po yung pagpapakasal. Ano po yun? It's a matter of doctrine na po yan. Kasi may batayan din po ang salita ng Diyos. And pagdating po dun sa ganun, kailangan po nating tinan sinasabi ng Biblia at yun po ang sundin. We have to stick with the standards. Okay, going back Kati dun sa ordinansa, tanongin ko lang si Consular Wico. Ma'am, nakatutok po yung ordinansa sa pagrespeto, pag-promote at pagprotekta po sa LGBT. Sa ngayon ba, ma'am, meron ba tayong pinoprovide sakali po, just in case lang magkaroon po ng magkaroon po ng violence na lang po sabihin natin sa isang LGBT, sa isang representante po ng LGBT, saan po sila maaaring magsumbong o meron po bang magpoprotekta sa kanila pagdating po dito sa atin sa Quezon City? Actually, kasama po sa ordinansa na sa mga police station po, dun po sila sa VAUSI desk at saka sa Human Rights desk. At kung naman po sa pagdudulog ng kanilang mga kaso, andyan po ang city prosecutor kung saan po pwede po silang maghain ng kanilang kaso at maghabla rin. Pag-usapan natin yung nabanggit kanina ni Misha, yung tungkol sa kailan lang na nangyari sa isang transgender. Pero mamaya po yan sa pagbabalik ng PTV Special Forum.